Si Mario ay isang simpleng lalaki na nagtatrabaho bilang janitor sa isang prestigyosong sports club sa lungsod. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Nakikita siya ng mga kapitbahay na nakatali ang kanyang lumang sapatos, dala ang isang lumang bag na may lamang baon para sa kanyang anak. Si Mario ay iniwan ng asawa noong si Lira ay sanggol pa lamang. At mula noon ay siya na ang naging ama at ina sa kanilang mag-ama. Tuwing madaling araw, nagigising si Lira at sasabihin, "Tay, aayos ka na naman? Pwedeng ba tayong kumain ng lugaw mamaya?" Mumingiti si Mario at hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Oo anak, basta kumain ka muna ng maayos sa kapitbahay natin. May iniwan akong bigas at itlog. Mamayang hapon, magkasama na tayo, pangako." Bibili tayo ng lugaw sa paborito mong tindahan. Pagdating sa sports club, nafasuot siya ng lumang uniforme ng janitor. Ang mga tao roon, karamihan ay mga mayayaman. Halos hindi siya pansinin. Ang iba ay nag-iwan ng basura kung saan-saan. Tiyak na si Mario ang maglilinis. Kahit ganoon, hindi niya pinapakita ang pagkainis. Para sa kanya, ang bawat sahod ay mahalaga. Hindi para sa kanya, kundi para kay Lira na nangangailangan ng gamot dahil madalas itong nilalagnat at nagkakasakit. Isang hapon, habang naglilinis ng sahig sa tennis court, narinig niya ang dalawang miyembro ng club na nag-uusap. Nakakaawa naman yung janitor na yon. Araw-araw buhat niya yung anak niya kapag sinusundo niya. Pero wala, hanggang janitor lang talaga siya. Ang isa pa ay tumawa. Kasi nga, wala siyang ambisyon. Kung marunong siya, sana hindi lang siya janitor. Narinig lahat inon ni Mario. Napatingin siya sa sahig, mahigpit na hinawakan ang mop at malalim na huminga. Sa isip niya, hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa kanila. Ang mahalaga, hindi ko pinapabayaan ang anak ko. Darating din ang araw, may makakakita sa halaga ko. Sa bawat oras ng pahinga, agad siyang umuwi upang sunduin si Lira sa paaralan. Kahit pawis na pawis, ngumiti pa rin siya sa anak. "Tay, may star ako sa assignment namin." Masayang sabi ni Lira, sabay yakap sa kanya. "Talaga ba? Ang galing ng anak ko. Ikaw lang ang inspirasyon ko, Lira." Tugon ni Mario habang buhat niyang bata at sabay silang naglakad pauwi. Sa maliit nilang inuupahang kwarto, kitang-kita ang hirap ng buhay nila. May lumang banig sa sahig, isang electric fan na halos hindi na gumagana at ilang kagamitan lang na bigay ng kapitbahay. Ngunit sa kabila ng lahat, napuno iyon ng tawa at kwento. Habang kumakain ng simpleng tuyo at kanin, nagtatawanan sila ni Lira. "Tay, balang araw, bibili tayo ng malaking bahay ha? Tapos may malaking bintana para makikita ko yung mga bituin gabi-gabi." Ngumiti si Mario at tumango, "Oo anak, mangarap tayo. Darating din ang araw na matutupad lahat yan." Minsan, nakaupo si Mario sa gilid ng kama habang tulog si Lira. Iniisip niya ang kanyang kinabukasan. Alam niyang mahirap, ngunit hindi siya sumusuko. Ang bawat pawis at sakit ng katawan ay parang gasolina na nag-uudyok sa kanya na lumaban para sa anak. Sa sports club, hindi lang paglilinis ang ginagawa niya. Kapag walang tao sa tennis court, lihim siyang naglalaro gamit ang isang lumang raketa na itinapon na ng isang miyembro. Doon niya inilalabas ang pagod at lungkot, at sa bawat hampas ng bola, nararamdaman niyang buhay siya. Hindi niya ipinapakita sa iba ang galing niya dahil alam niyang hindi iyon ang inaasahan mula sa isang tulad niya. Isang gabi, habang naglalaro siya mag-isa, dumating si Lira, dala ang baon niyang tubig. "Tay, ang galing mo pala, paraan nasa TV." Masayang tumawa si Mario at lumapit sa anak. "Sikreto lang natin to, anak. Baka pagalitan ako kapag nakita nilang ginagamit ko ang court." Ganit sa puso niya, may kakaibang tuwa. Hindi niya alam na ang talento niyang iyon ang magiging daan para magbago ang buhay nila balang araw. Kahit walang ibang nakapapansin, sapat na para kay Mario ang tingin ng paghanga sa mata ng kanyang anak. At sa simpleng buhay nila, pinili niyang maging masaya. Dahil para kay Mario, ang pinakamahalagang yaman ay hindi pera, kundi ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak.
Sa bawat araw na lumilipas, malinaw ang direksyon ng kanyang buhay. Magsakripisyo, magtrabaho, at magmahal ng walang hanggan. Ngunit hindi niya alam, may paparating na unos at pagbabago. Isang hamon na hindi lamang magpapabago sa kanilang kapalaran, kundi magdadala rin ng matinding pagkakagulo at pag-ibig na hindi niya inakalang darating. Habang si Mario ay patuloy na nagsusumikap sa kanyang trabaho, sa kabilang dako naman ng mundo ay namumuhay si Isabela Monteverde, isang milyonaryang kilala sa buong syudad. Kilala siya hindi lamang dahil sa yaman ng kanilang pamilya, kundi dahil isa siya sa mga pinakamakapangyarihang shareholders ng prestihiyosong sports club kung saan nagtatrabaho si Mario. Si Isabela ay lumaki sa luho, mula sa malalaking mansyon hanggang sa mga pag-aari ng kanilang pamilya sa iba't ibang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanang iyon, lumaki siyang may malalim na palungkutan. Ang kanyang ina ay pumanaw noong siya ay 14 na taong gulang, at ang kanyang ama, bagaman buhay, ay laging abala sa negosyo. Hindi siya kailanman nakaranas ng tunay na atensyon mula sa magulang. Kaya't sa kabila ng lahat ng bagay na nasaan niya, pakiramdam niya'y laging may kulang. Isang umaga, pumasok siya sa sports club na nakaputing sports dress at dala ang kanyang mamahaling tennis racket na gawa pa sa ibang bansa. Habang naglalakad siya sa hallway, tumigil sandali ang mga empleyado at nagbigay galang. Ngunit imbes na ngumiti, malamig lang ang tingin ni Isabela. Para sa kanya, natural lamang na sila yumuko dahil iyon ang inaasahan niyang pagtrato sa isang tulad niya. "Good morning, Ma'am Isabela," bati ng receptionist. Mumiti ito ng pilit, ngunit hindi siya sinagot ng milyonarya. Diretso lamang siyang naglakad patungo sa kanyang private lounge. Pagdating sa court, agad siyang sinalubong ng kanyang coach. "Ma'am, handa na po ang warm-up drills ninyo." Tumango siya at nagsimulang maglaro. Habang pinapanood ng mga miyembro ng club ang kanyang laro, kitang-kita ang galing niya sa bawat hampas ng bola. Palakpakan ng ilan, humahanga sa kanyang estilo at kumpiyansa. Ngunit sa likod ng kanyang husay, naruroon ang kanyang pagmamataas. Hindi siya sanay na may umaangat laban sa kanya. Madalas, kapag natatalo siya sa kahit simpleng laro, nagiging masungit siya at pinapagalitan ng kanyang coach. "Ano ba yan? Hindi ako dapat natatalo sa ganyang klase ng bola. Ano bang silbi mo kung hindi mo ako maituro ng tama?" Galit niyang sambit isang beses matapos siyang mawalan ng puntos. Ang coach ay nakayuko lamang, wala nang magawa kundi tanggapin ang kanyang galit. Ngunit sa kabila ng kanyang istriktong ugali, may tinatago rin si Isabela na kahinaan. Madalas, tuwing gabi, nag-iisa siyang umiinom ng alak sa kanyang balcony, tanaw ang mga bituin. Doon niya naaalala ang kanyang kabataan. "Mama, kung nandito ka lang, siguro hindi ganito kalamig ang mundo ko," bulong niya habang nakatingin sa langit. Isang hapon, habang abala siya sa paglalaro ng tennis, dumaan si Mario dala ang kanyang cleaning cart. Hindi niya sinasadyang matapunan ng tubig ang gilid ng court kung saan dumulas ang bola. Huminto ang laro at biglang tumama sa sahig ang bola, dahilan para madapa si Isabela. Lahat ng tao ay napalingon. Galit na galit siyang tumayo. "Ano ba yan? Sinong inutil ang hindi naglilinis ng maayos dito?" Sigaw niya. Agad lumapit si Mario, pawis at halatang nahihiya. "Pasensya na po, ma'am, hindi ko po sinasadya. Lilinisin ko po agad." Ngunit imbes na patawarin siya, lalo pang nag-init si Isabela. "Pasensya? Alam mo ba kung magkano ang racket na ito? Kung nasira to, kaya mo bang palitan?" "Siyempre hindi, dahil janitor ka lang." Tahimik na napatingin si Mario, mahigpit na hinawakan ang mop sa kanyang kamay. Ang ibang empleyado ay nakatingin lamang. Alam nilang hindi nila pwedeng ipagtanggol si Mario. Si Lyra, na nasa gilid ng court at naghihintay sa kanyang ama, ay naluha habang pinagmamasdan ang pangyayari. Lumapit si Mario kay Isabela at marahang nagsalita. "Alam ko pong may kasalanan ako at humihingi ako ng tawad. Pero sana wag niyo pong insultuhin ang trabaho ko. Janitor man ako, tao pa rin ako." Napangisi si Isabela. "Tao? Oo, tao ka nga. Pero wag mong kalimutan ang lugar mo. Hindi tayo pareho ng mundo.
Pagkasabi niyon, iniwan niya si Mario at muling nagpatuloy sa laro na para bang walang nangyari. Ngunit sa kabila ng kanyang malamig na mga salita, hindi niya matanggal sa isipan ang tapang na ipinakita ni Mario. Hindi siya sanay na may taong humaharap sa kanya ng ganoon. Lahat ng tao sa paligid niya ay laging sunod-sunuran, takot na mawalan ng trabaho o koneksyon sa kanya. Ngunit ang isang janitor, kahit alam niyang pwedeng matanggal sa trabaho, ay nadlakas loob na ipagtanggol ang sarili. Kinagabihan, habang nasa kanyang balcony, muling sumagi sa isip niya ang mukha ni Mario at ang kanyang sinabi, "Janitor man ako, tao pa rin ako." Sa unang pagkakataon, may kakaibang damdaming kumurot sa puso niya. Hindi lamang galit, kundi isang uri ng pag-usisa. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Samantala, si Mario ay umuwi kasama ang kanyang anak. "Tay, bakit ganun yung babae? Ang sungit niya?" Inosenteng tanong ni Lyra. Hinaplos ni Mario ang buhok ng kanyang anak at ngumiti ng mapait. "Ganun talaga, anak. May mga taong akala nila mas mataas sila kaysa sa iba. Pero ang mahalaga, huwag mong kakalimutan na pantay-pantay ang lahat ng tao. Walang mas mataas, walang mas mababa." Sa gabing iyon, habang natutulog si Lyra, napatingin si Mario sa lumang raketa na nakasamit sa dingding. Sa kanyang isipan, hindi niya alam na ang maliit na insidenteng iyon ang magiging simula ng isang malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Isang laban hindi lamang sa tennis court, kundi laban din sa mga puwersang magtatangka sa kanilang pagmamahal at dignidad. Malipas ang ilan araw mula ng maganap ang insidente sa tennis court, patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga miyembro at empleyado tungkol doon. Sa kabila ng dami ng nakakita, walang naglakas loob na ipagtanggol si Mario. Bagkus ay nakontento na lamang silang maging tagamasid. Ngunit para kay Mario, hindi niya hinayaang manatili ang bigat ng pang-iinsulto ni Isabela sa kanyang dibdib. Kahit nasaktan siya sa mga sinabi nito, pinili niyang huwag magpatalo sa galit. Isang umaga, habang nililinis niya ang gilid ng hallway ng club, biglang dumating si Isabela kasama ang ilan niyang kaibigan. Nakasuot siya ng mamahaling damit pam-sports at hawak ang kanyang bagong racket. Tumigil sila sa harap ni Mario. "Ayan na naman ang janitor na halos ikamatay ko sa court," sarkastikong sabi ni Isabela habang tinitingnan si Mario mula ulo hanggang paa. Namilog ang mga mata ng mga kaibigan niyang babae at nagsimula silang magtawanan. "Ay, siya ba yung dahilan kung bakit nadapa ka, Isa? Grabe naman, buti hindi ka nasaktan ng todo. Kung hindi lang ako mabilis tumayo, baka na-injure pa ako," sagot ni Isabela. At sabay silang nagtawanan muli. Kuminto si Mario sa paglalampaso at marahang nagsalita, "Pasensya na po ulit, ma'am. Talagang hindi ko sinasadya. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." Ngunit hindi tumigil si Isabela. "Trabaho mo? O kapabayaan mo? Kung tutusin, dapat matanggal ka na dito." "Kung hindi lang ako nagbigay ng konsiderasyon, baka nasa labas ka na ngayon, naglalakad para maghanap ng ibang mapapasukan." Narinig iyon ng ilang empleyado na dumadaan. Hindi nila mapigilan ang makaramdam ng awa para kay Mario. Ngunit tulad ng dati, wala ni isa ang naglakas loob na magsalita. Si Lyra, na nooy nakaupo sa gilid at nag-aantay sa kanyang ama matapos mag-aral, ay naluluha sa bawat salitang naririnig. Nilapitan ni Mario ang anak, hinawakan ang balikat nito, at saka muling tumingin kay Isabela. "Ma'am, naiintindihan ko po na galit kayo sa nangyari. Pero sana, huwag niyo namang maliitin ang trabaho ko. Hindi po ako perpekto, pero ginagawa ko po ang lahat para mabuhay ang anak ko." Nagulat ang mga kaibigan ni Isabela. Hindi sila sanay na may humaharap ng ganoon kay Isabela. Ngunit si Isabela, imbes na maawa, ay napangiti ng mapanukso. "Janitor ka lang, pero marunong ka ring sumagot, ha? Hindi ka ba natatakot na baka mawalan ka ng trabaho kapag ganyan ang sinasabi mo?" Huminga ng malalim si Mario. Hindi niya itinago ang sakit ng kalooban. Ngunit marahan niyang idinugtong, "Hindi ako natatakot, ma'am. Ang mas nakakatakot ay kung hindi ako magtatrabaho at wala akong maipakain sa anak ko. Janitor man ako, hindi ibig sabihin wala akong dignidad. Tao rin ako." Saglit na natahimik ang paligid. Ramdam ng lahat ang bigat ng mga salian iyon.
Si Lyra ay mahigpit na yumakap sa kanyang ama, napaiyak ng tahimik. Isa sa ka-empleyado na malapit kay Mario ang lumapit at marahang nagpulong. Pare, tama na. Baka lalo ka lang mapasama. Ngunit sumango lang si Mario at nagpatuloy sa paglilinis para ipakitang hindi siya natitinag. Si Isabela naman ay hindi makapaniwala sa narinig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon ang unang pagkakataon na may taong hindi sumuko o yumuko sa kanya. Karaniwang lahat ng tao ay sumusunod sa bawat iutos niya. Ngunit heto ang isang simpleng janitor na hindi natakot magsalita ng totoo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinag-usapan na naman ng mga miyembro ng club ang nangyari. May ilan na nagsabing dapat matanggal si Mario dahil sa kawalan ng respeto. Ngunit may iba rin na lihim na humanga sa kanyang tapang. Hindi biro ang harapin si Isabela ng ganyan. Bulong ng isang empleyado sa kanyang kasamahan. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi sina Mario at Lyra, nagsalita ang bata. Tay, hindi ko gusto yung sinabi ng babae kanina. Ang sakit niya magsalita. Pero ang tapang mo, tay. Ang galing mo. Numiti si Mario, kahit ramdam pa rin ang bigat ng pangyayari. Anak, hindi lahat ng tao ay marunong rumispeto. Pero importante huwag mong hayaan na agawin nila ang pagkatao mo. Kahit anong sabihin nila, alam natin kung sino tayo. Sa bahay, habang nakahiga si Lyra at nakatulog na, nakaupo si Mario sa gilid ng kama. Binuksan niya ang lumang kahon na puno ng mga lumang gamit. Doon ay may lumang litrato ng kanyang kabataan. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng high school tennis team. Minsan siyang nangarap na maging manlalaro. Ngunit dahil sa kahirapan at pagkamatay ng kanyang mga magulang, napilitan siyang tumigil at magtrabaho. Napangiti siya ng mapait. Kung hindi siguro ako nag-sacrifice, baka iba ang buhay namin ni Lyra ngayon. Pero hindi ko pinagsisisihan. Siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, nakaupo si Isabela sa kanyang balcony. Sa mga kamay niya ay hawak niya ang isang basong alak at hindi mawala sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Mario. Janitor man ako, hindi ibig sabihin wala akong dignidad. Bumalik sa alaala niya ang kanyang ama na minsang nagsabi sa kanya nung bata pa siya, ang tunay na yaman anak ay hindi nasusukat sa pera kundi sa respeto ng tao. Huwag mong kalilimutan yun. Ngunit sa paglipas ng panahon, natabunan iyon ng kanyang kayabangan at pagmamataas. Ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit tila may kakaibang hatid ang janitor na iyon sa kanyang damdamin. Galit ba iyon? O paghanga na ayaw pa niyang aminin? Sa gabing iyon, parehong gulong-gulo ang isip ni Mario at Isabela. Ngunit malinaw na nagsimula na ang unang apoy ng tensyon at pagkakaalitan sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa pagtingin sa halaga ng isang tao. Makalipas ang ilang araw mula nang nagkaroon ng alitan si Mario at si Isabela, tahimik na lamang siyang nagpatuloy sa kanyang trabaho. Pinili niyang huwag nang palakihin pa ang sitwasyon, kahit ramdam niya pa rin ang bigat ng mga salitang sinabi ng milyonarya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatutok sa kanyang anak at sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Isang talento na matagal na niyang itinago, at iyon ay ang kanyang kahusayan sa penis. Tuwing gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawain sa sports club at tahimik na ang paligid, pumapasok si Mario sa isa sa mga bakanteng court. Doon niya ginagamit ang lumang raketa na napulot lamang niya mula sa itinapon ng isang miyembro. Kahit gasgas sa ito at halos masira na, para kay Mario ay sapat na. Sa bawat hampas ng bola laban sa pader, bumabalik sa kanya ang alaala ng kanyang kabataan. Noong siya'y high school pa, miyembro siya ng tennis varsity. Doon unang nakita ang kanyang potensyal bilang isang mahusay na manlalaro. Maraming guro at coach ang nagsabi na maaari siyang maging profesional kung ipagpapatuloy niya. Ngunit dahil sa hirap ng buhay at bigla ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, napilitan siyang tumigil. Ang pangarap niya noon ay naiwan bilang isang alaala na lang. Habang pinagmamasdan siya ni Lyra mula sa gilid ng court, bakas ang paghanga sa mukha ng bata. Tay, parang nasa TV ka. Ang galing mo po.
Bulalas ng bata habang pumapalakpak. Ngumiti si Mario at sumagot, "Sikreto lang natin to, anak. Baka pagalitan na o kapag nakita nilang ginagamit ko ang court, pero gusto kong ipakita sa'yo na minsan, kahit simpleng tao lang ang tingin sa atin ng iba, may kaya rin tayong gawin na higit pa sa iniisip nila." Hindi alam ni Mario na sa isang pagkakataon, nasaksihan siya ni Isabela. Nang gabing iyon, bumalik si Isabela sa club matapos ang isang dinner meeting. Napadaan siya sa court upang kumuha ng naiwan niyang gamit. Doon, nagulat siya nang makita si Mario na seryosong naglalaro. Mabilis ang galaw at puno ng disiplina. Hindi niya akalaing may ganoong husay ang isang janitor. Tahimik siyang nanood sa dilim habang si Mario ay patuloy sa paglalaro. Sa bawat hakbang nito, ramdam niya ang kontrol at galing sa bola. Naalala niya tuloy ang kanyang ama na minsang nagturo sa kanya ng mga unang hakbang sa tennis. May lungkot na dumaan sa kanyang puso dahil ngayon lang siya muling nakakita ng ganoong dedikasyon. Kinabukasan, hindi mapakali si Isabela. Sa isip niya, paano naging janitor ang isang kagaya niya? Kung may ganoon siyang talento, bakit hindi niya ginamit para umasenso? Samantala, habang naglilinis si Mario ng hallway, nilapitan siya ng isang empleyado na nakakita rin sa kanya minsan. "Mario, grabe ka pala maglaro ng tennis ah. Kung ako sa'yo, sasali ako sa kahit anong tournament. Sayang ang galing mo." Ngumiti lang si Mario at sumagot, "Salamat, pero hindi na para sa akin ang ganun. Ang importante, buhay ang anak ko." Ngunit hindi makakalimutan ni Isabela ang nakita niya. Kaya sa susunod na araw, sinubukan niyang asarin muli si Mario. Habang nasa lounge siya kasama ang mga kaibigan, pinatawag niya ito para linisin ang sahig. Pagdating ni Mario, ngumiti si Isabela ng may pangungutya. "Narinig ko, marunong ka rin palang magtennis. Baka kaya mong sabayan ang laro ko." Tahimik lang nang ngumiti si Mario. "Hindi po iyon ang trabaho ko, ma'am. Janitor lang po ako rito," sagot ni Isabela habang tumawa. "Kung ganyan ka kagaling, bakit dito ka lang nagtatrabaho? Baka naman gawa-gawa lang yan." Sa pagkakataong yun, hindi na sumagot si Mario. Pinili niyang magpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit sa puso niya, naroroon ang pangarap na minsan ay iniwan niya. Hindi niya akalain na muling babangon iyon dahil sa mga salita ng isang babaeng milyonarya. Kinagabihan, muli siyang naglaro sa court. Ngunit sa pagkakataong yun, may kakaibang init ang kanyang bawat hampas ng bola. Para bang pinapatunayan niya, hindi lamang sa sarili kundi sa lahat ng nanlait sa kanya na may kakayahan siya. Si Lyra, na nakaupo sa gilid at humahawak sa isang maliit na notebook, ay nagsusulat habang pinapanood ang kanyang ama. "Tay, kapag lumaki ako, gusto ko rin pong maging kagaya nyo. Magaling at matapang." Napangiti si Mario at sagot niya, "Huwag mong kalimutan, anak. Kahit anong mangyari, maniwala ka sa sarili mo. Kasi walang makakapagsabi kung hanggang saan ka lang. Ikaw lang ang makakaalam yan." Habang naglalaro siya ng buong puso, hindi niya alam na si Isabela ay muli na namang nanunood mula sa malayo. Ngunit ngayon, iba ang kanyang nararamdaman. Hindi na lang simpleng pangungutya, may halo na iyong pag-usisa, paghanga at pagkagulat. Bumalik sa kanya ang mga salita ng kanyang ama. "Anak, sa sports mo makikita ang tunay na karakter ng tao. Ang pera, pwede mong ipamana, pero ang tapang at disiplina, hindi mo mabibili." At doon, nagsimulang magkaroon ng malalim na palaisipan sa isip ni Isabela. Sino ba talaga ang janitor na ito? At bakit parang hindi sapat ang simpleng tingin na isa lang siyang mababang empleyado? Hindi pa niya alam, pero ang lihim na talentong iyon ang magiging mitsa ng pagbabago hindi lamang sa buhay ni Mario at ng kanyang anak, kundi pati na rin sa kanyang sariling mundo na dati ay puno lamang ng kayabangan at kalungkutan. Kinabukasan, maagang dumating si Isabela sa sports club. Suot niya ang kanyang paboritong tennis outfit na kulay pula at dala ang pinakabago niyang imported racket. Habang naglalakad siya papunta sa court, nakasunod ang ilang miyembro at kaibigan niya, sabik na mapanood ang kanyang practice. Sanay silang lahat na makita siyang palaging panalo, palaging kontrolado ang laro. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang ningning sa mga mata ni Isabela, isang plano na magbubukas ng panibagong kabanata sa buhay ni Mario.
Habang abala si Mario sa paglalampaso ng sahig, biglang tumigil si Isabela sa harap niya. May halong ngisi sa kanyang mga labi. Sabay sabing, "Hoy janitor, narinig ko kagabi, naglalaro ka na naman ng tennis sa court. Hindi ka ba talaga marunong mahiya? Ang court na iyon para sa mga miyembro, hindi para sa'yo." Napatingin si Mario at mahina lang na sumagot. "Pasensya na ma'am, wala naman pong ibang tao sa oras na iyon. Hindi ko po gustong mangabala." Mumisi si Isabela at tumingala. Ipinakita ang kanyang kumpiyansa sa harap ng mga nanonood. "Kung talagang magaling ka, bakit hindi mo ako hamunin? Pero teka, baka naman wala kang tapang. Kaya ganito na lang, pag matalo mo ako sa tennis, papakasalan kita." Biglang natahimik ang paligid. Ang lahat ng miyembro at empleyado ay napalingon, gulat sa narinig. Ang ilan ay natawa, iniisip na isa lamang itong biro ni Isabela. Ngunit ramdam ng lahat na may halong pangmamaliit ang sinabi niya. "Papakasalan?" Bulas ng isa sa kanyang mga kaibigan, sabay hagik-hik. "Isa, seryoso ka ba? Siya? Janitor?" Tumawa si Isabela, halatang pinaglalaroan ng sitwasyon. "Oh, bakit hindi? Wala namang tsansa, kaya madali ko lang itong masasabi. Kung sakaling mangyari iyon, which is impossible, hindi ko naman ikamamatay na magpakasal sa kanya. Pero imposible nga, hindi ba?" Habang lahat ay nagtatawanan, nakatingin lang si Mario kay Isabela. Naramdaman niyang muli ang pagduduro sa kanyang dignidad, ngunit sa halip na manahimik, tumayo siya ng diretsyo. Mahigpit niyang hinawakan ng mop at saka marahang nagsalita. "Kung iyon ang nais niyo, tatanggapin ko ang hamon." Biglang natahimik ang mga tao. Kahit ang mga kaibigan ni Isabela ay natigilan, ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng pagkabigla. "Ano?" sigaw ni Isabela. "Seryoso ka? Tatanggapin mo ang hamon ko?" Tumango si Mario. "Oo, hindi dahil sa pinapangarap kong mapanasawa ka ma'am, kundi dahil gusto kong ipakita na hindi lahat ng mahihirap ay dapat maliitin. Kung ito lang ang paraan para itigil mo ang pangiinsulto mo, gagawin ko." Napangisi si Isabela, halatang na-excite sa laban. "Sige, may laban tayo at ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat ng mundo natin." Mabilis kumalat ang balita sa buong club. Ang mga miyembro, empleyado at maging ang media ay nagsimulang magusisa. "Narinig mo ba? Yung janitor hahamunin si Miss Monteverde sa tennis at kung matalo niya, pakakasalan siya." Ang mga empleyado ng club ay may halo-halong emosyon. Ang ilan ay natatakot para kay Mario. Iniisip na baka ito ang magbugay daan para tuluyan siyang mawalan ng trabaho. Ang iba naman ay lihim na umaasa na baka nga may maganap na milagro. Pag-uwi ni Mario kasama si Lira, agad siyang tinanong ng bata, "Tay, totoo po ba yung sinabi nila? Lalaro ka daw laban sa milyonaryang babae?" Huminga ng malalim si Mario bago sumagot, "Oo anak, tinanggap ko ang hamon, pero hindi ito tungkol sa kasal o kayamanan. Ito'y tungkol sa pagpapakita na kahit mahirap tayo, kaya rin nating tumayo ng pantay sa iba." "Pero tay," sagot ni Lira habang nakakunot ang noo, "paano kung matalo ka? Hindi ba nila lalo tayong pagtatawanan?" Hinawakan ni Mario ang kamay ng anak at numiti. "Anak, ang mahalaga ay hindi ang resulta. Ang mahalaga, hindi tayo sumuko, hindi tayo pumapayag na apihin lang. Kung matalo man ako, ipapakita ko pa rin sa lahat na may dignidad ang bawat tao, mayaman man o mahirap." Habang natutulog si Lira noong gabing iyon, nag-ensayo si Mario sa labas ng kanilang maliit na kwarto gamit ang lumang raketa. Sa bawat hampas ng bola sa pader, iniisip niya ang magiging laban. Hindi niya ito nakikita bilang simpleng laro lang. Ito ang laban para sa kanyang dignidad. Laban para sa anak na araw-araw niyang pinagsusumikapang mabigyan ng magandang kinabukasan. Samantala, si Isabela ay abala rin sa paghahanda. Nakikipag-usap siya sa kanyang coach tungkol sa laban. "Kailangan kong ipakita sa lahat na wala siyang kalaban-laban. Gusto kong sa harap ng lahat, makita nilang hindi pwedeng pantayan ng isang janitor ang isang Monteverde." Ngunit sa likod ng kanyang kumpiyansa, may maliit na bahagi sa puso ni Isabela na nagdududa. Hindi niya makalimutan ang galing ni Mario noong gabing nahuli niya itong naglalaro sa court. Hindi iyon basta-bastang kilos ng isang baguhan. Ngunit dahil sa anyang pride, mas pinili niyang hindi iyon pansinin.
dumating ang araw ng laban. Ang sports club ay puno ng tao. Hindi lamang miyembro kundi pati media at ilang personalidad mula sa labas. Ang court ay inayos. May mga ilaw at kamera na nakatutok. Ang mga manunood ay sabik na sabik, hindi lang para sa tennis, kundi para sa drama ng laban. Ang milyonarya laban sa janitor. Si Mario, bit-bit ang anak na si Lira, ay pumasok sa court. Suot niya ang simpleng sapatos at lumang sportswear na hiniram lang niya mula sa isang kaibigan. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa gilid naman, si Lira ay hawak ang maliit na notebook, handang isulat ang bawat sandali ng laban ng kanyang ama. Si Isabela naman ay dumating na may kasamang mga kaibigan at supporters. Suot niya ang pinakamahal na sports attire. Kumikislap ang kanyang racket sa ilaw. Ang ngiti niya ay puno ng kumpiyansa. Tila ba alam niyang wala siyang talo. Habang pinapainit ang kanilang mga kamay, nagsimula ng bumungad ang bulungan sa paligid. Kawawa naman ang janitor. Wala siyang laban. Pero sabi nila, magaling daw talaga siya. Ewan, tignan na lang natin. At doon nagsimula ang laban. Isang hamon na hindi na basta biro lamang, kundi isang sagupaan ng dignidad, kayabangan at pag-asa. Pagkatapos ng araw na inanunsyo ang laban, nagbago ang yihip ng hangin sa buong sports club. Ang bawat empleyado, miyembro at kahit ang mga taong labas sa club ay hindi mapigilan ang pag-usapan ang hamon na ginawa ni Isabela kay Mario. Sa bawat sulok ng cafeteria, locker room at maging sa lounge, laging may bulungan tungkol sa darating na sagupaan. Sigurado akong talo ang janitor, bulong ng isang miyembro habang umiinom ng kape. Kahit magaling pa siya, si Isabela Monteverde yon, hindi basta-basta napatalo. Ngunit may ilan ding nagdududa. Narinig ko, dati raw varsity player si Mario noong kabataan niya. Baka may itinatago talaga siyang galing. Si Mario, sa kabilang banda, hindi na iniintindi ang mga chismis. Mas nakatutok siya sa anak at sa kanyang paghahanda. Tuwing matapos ang trabaho, dumidiretso siya sa bakanting court para mag-ensayo. Kahit pagod at nangangalay ang katawan, hindi niya inaalis ang kanyang determinasyon. Isang gabi, habang pinapanood siya ni Lira mula sa gilid, naramdaman ng bata ang hirap ng kanyang ama. Tay, baka sobra ka na pong napapagod. Baka masama na sa katawan mo. Numiti si Mario at lumapit sa anak. Pinunasan ng pawis gamit ang tuwalya. Anak, hindi ko ito ginagawa para lang manalo. Ginagawa ko ito para ipakita sa lahat na hindi tayo basta-basta. Gusto kong makita mo na kahit mahirap tayo, pwede tayong lumaban ng patas. Napangiti si Lira at yumakap sa kanyang ama. Tay, naniniwala po ako sa inyo. Kahit anong mangyari, kayo ang panalo para sa akin. Mula noon, naging inspirasyon si Lira sa bawat hampas ni Mario ng bola. Ang bawat pagtakbo niya sa court ay may kasamang alaala ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para maguhay silang mag-ama. Hindi nagtagal, may ilang empleyado ng club ang nagsimulang lihim na tumulong kay Mario. Si Hector, isang utility staff na dati ring naglaro ng tennis sa kolehiyo, ay lumapit sa kanya. Mario, nakita ko ang laro mo kagabi. Magaling ka. Pero kailangan mo pang hasain ang footwork mo. Baka gusto mong mag-ensayo kasama ako. Nagulat si Mario at agad nang umiti. Salamat Hector. Kahit papaano, malaking tulong yan. Mula noon, tuwing gabi ay may kasama na siyang nag-eehersisyo. Tinuruan siya ni Hector ng mas epektibong diskarte sa court, habang si Lira naman ay nagsilbing tadachir at tagabilang ng puntos sa kanilang ensayo. Sa kabilang dako, si Isabela ay mas lalong nagpakabusi sa kanyang paghahanda. Araw-araw, kasama ang kanyang personal coach, pinapabuti niya ang kanyang serve at backhand. Sa isip niya, hindi siya papayag na matalo sa isang taong mas mababa sa kanya. Isang araw, habang nagpa-practice siya sa fort, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Claudia. Seryoso ka ba talaga sa hamon mo? Paano kung talunin ka niya? Napailing si Isabela at ngumiti ng may kumpiyansa. Claudia, imposible iyon. Ako ang laging panalo. Hindi ako papayag na isang janitor lang ang magpapahiya sa akin.
Ngunit kahit anong pilit niyang itago, may bahid ng aba sa kanyang mga mata. Hindi niya malimutan ang nakita niyang laro ni Mario noong gabing iyon. Mabilis, matatag, at puno ng disiplina ang kilos ng janitor. Samantala, sa kanilang maliit na inuupahang bahay, mas lalo pang sumidhi ang pagsisikap ni Mario. Nagsimula siyang magtakbo tuwing madaling araw, mag-ensayo ng stamina at palakasin ang kanyang katawan. Pinilit niyang balansehin ang trabaho at ang training, kahit halos wala na siyang oras para sa sarili. Mario, baka sobra ka nang nagiging seryoso, sabi ng isa pang janitor na kaibigan niya. Baka masaktan ka lang kapag natalo ka. Ngumiti si Mario at umiling. Hindi ito tungkol sa kasal o sa hamon niya. Ito'y tungkol sa pagpapakita na may karapatan din ang tulad natin. Hindi ko hahayaang pagtawanan ng anak ko ang buhay naming ito. Dumating ang araw na may ilang miyembro ng club na lihim na nagbigay ng gamit kay Mario. Sapatos, raketa at mga bola para sa kanyang ensayo. Kahit hindi nila hayagang ipinapakita ang suporta, ramdam ni Mario ang simpatiya ng ilan. Habang papalapit ang araw ng laban, mas lumalaki ang usapan sa buong syudad. May mga artikulo sa diaryo na lumabas tungkol sa kakaibang pustahan. Milyonarya at janitor, isang laban ng dignidad. Si Isabela ay lalong naging sentro ng atensyon. May mga supporter siyang nagsasabing walang tsansa si Mario. Ngunit may ilan din na nagsasabing baka maganap ang hindi inaasahan. Isang gabi bago ang laban, magkasamang nakaupo sina Mario at Lira sa maliit na mesa sa kanilang bahay. Habang kumakain ng simpleng lugaw, nagsalita si Lira. "Tay, bukas na po yung laban. Kinakabahan po ba kayo?" Tumango si Mario sabay ngiti. "Oo anak, kinakabahan ako. Pero hindi ako natatakot kasi kahit anong mangyari bukas, alam kong kasama kita. At yon ang pinakamahalaga." Niyakap siya ni Lira at bulong. "Tay, panalo na po kayo para sa akin. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa lahat ng ginagawa ninyo para sa akin." Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lira, nakatingin si Mario sa lumang larawan nila ng kanyang mga magulang. Tahimik siyang nagdasal. "Nanay, tatay, sana bigyan niyo ako ng lakas bukas. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko." Sa kabilang dako, si Isabela ay hindi mapakali sa kanyang malawak na silid. Kahit nakahiga na siya sa kanyang king-sized bed, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang imahe ni Mario sa court. Ang kumpiyansa nito, ang husay, at ang mga salitang binitiwan nito noon. Huminga siya ng malalim at bulong sa sarili. "Bukas, titiyakin kong wala siyang kalaban-laban. Kailangan kong ipakita sa lahat na hindi pwedeng lampasan ng isang janitor ang isang Monteverde." Ngunit sa ilalim ng kanyang kumpiyansa, may halong kabang hindi niya matanggal. Dahil alam niyang bukas, hindi lamang laro ang nakataya, kundi ang kanyang pride, reputasyon, at ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang sports club na dati tahimik lang na pinaglalaroan ng mga miyembro ay biglang naging parang isang malaking arena. May mga ilaw, kamera at reporter mula sa iba't ibang pahayagan at telebisyon. Sa labas ng gate, nagkukumpulan ang mga taong hindi miyembro ng club pero gustong makakita ng kakaibang laban. Isang milyonarya laban sa isang janitor. Sa loob ng court, maagang dumating si Mario kasama si Lira. Bitbit niya ang lumang sports bag na puno ng hiniram na gamit mula sa mga kaibigan at empleyado ng club na lihim na sumusuporta sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt at maong na shorts na inalter lang para magmukhang pang sportswear. Kahit hindi mamahalin ang suot, bumagay sa kanya ang kanyang tindig at determinasyon. "Tay, kinakabahan po ba kayo?" tanong ni Lira habang hawak ang maliit na notebook kung saan niya isusulat ang bawat detalye ng laban. Ngumiti si Mario kahit ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. "Oo anak, kinakabahan ako. Pero ang kaba na ito gagawin kong lakas. Tandaan mo, kahit anong mangyari, para sa iyo ang laban na ito." Samantala, dumating si Isabela, sakay ng kanyang itim na luxury car. Pagbukas ng pinto, bumungad ang kanyang eleganteng tennis outfit na kulay emerald green, kumikislap sa ilaw ng kamera.
Kasunod niya ang kanyang coach at ilang bodyguard na parang ipinamumukha sa lahat na siyang reyna ng lugar na yon. Ayan na siya! Sigaw ng isang manonood. Ang ganda talaga ni Miss Monteverde. Siguradong panalo na yan. Ngunit may ilan ding nakatingin kay Mario na parang may pag-asa. Grabe ang tapang ng janitor. Hindi siya umatras. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Bago magsimula ang laban, lumapit ang isang organizer at ipinaliwanag ang rules. Best of 3 sets ang laro. At kung sino ang mananalo ng 2 set ay siyang tatanghaling panalo. Tahimik lang si Mario, nakikinig habang nakayuko. Samantalang si Isabela ay ngumiti at nagsabing, "Madali lang ito, tapusin na natin agad." Nang magsimula ang unang set, ramdam agad ang bigat ng tensyon. Una, si Isabela ang nagsilbi. Malakas, mabilis at halos imposibleng sagutin. Hindi pa nakaka-adjust si Mario, kaya't sunod-sunod ang puntos ni Isabela. Ang crowd ay pumalakpak ng malakas. "Kita nyo? Walang laban ng janitor!" Sigaw ng isa. Ngunit hindi nagpatinag si Mario. Huminga siya ng malalim at inalala ang mga gabing nag-ensayo siya. Sa sumunod na serve, sinubukan niyang sagutin ng buong lakas. Tumama ang bola sa tamang linya at nakapuntos siya. Biglang napaigik ang ilan sa crowd. Paano nangyari iyon? Bulalas ng isang miyembro. Nakabalik siya ng bola ni Isabela. Ngumiti si Lira mula sa gilid ng court at sumigaw, "Tay, kaya mo yan!" Ngunit sa kabuuan ng unang set, mas lamang pa rin si Isabela. Ginamit niya ang kanyang bilis at estratehiya. 6-3 ang naging resulta pabor sa kanya. Tumayo siya at ngumiti sa crowd. Sabi ko na walang laban, pangungutya niya. Ngunit hindi nawala ang apoy sa mga mata ni Mario. Sa ikalawang set, mas naging maingat siya. Inalala niya ang bawat payo ni Hector tungkol sa footwork. Sa bawat hampas ng bola, mas tumatama ito ng eksakto. Unti-unti nakabawi siya. Ang mga manunood na kanina nagdududa ay nagsimulang humanga. Grabe, nakakapunto siya kay Isabela. Sigaw ng isa. Hindi ito biro. May laban ng janitor. Dagdag pa ng isa. Ang ikalawang set ay naging mas dikit. Pawisan si Mario, halatang pagod. Ngunit sa bawat sigaw ng kanyang anak, mas lumalakas siya. Sa huli, 7-5 ang score at nakuha ni Mario ang ikalawang set. Ang crowd ay pumalakpak ng mas malakas at ang ilan ay nagsimulang mag-cheer para sa kanya. "Mario, kaya mo yan!" Sigaw ng isang empleyado mula sa gilid. Si Isabela ay hindi makapaniwala. Galit siyang lumapit sa kanyang coach. "Ano ba ito? Bakit parang ang hirap niyang talunin? Hindi pwede mangyari ito." Ngumiti ang coach at sumagot, "Kalma lang isa. Huwag mong hayaan na kainin ka ng emosyon. Gumawa ka ng diskarte." Ngunit sa puso ni Isabela nagsimulang sumulpot ang kaba. Hindi niya akalain na ang taong hinamak niya ay makakakuha ng isang buong set laban sa kanya. Pagsapit ng huling set, mas lalong naging matindi ang laban. Bawat bola ay halos walang kasiguruhan kung saan tatama. Minsan ay si Isabela ang lamang, minsan naman ay si Mario. Ang mga manunood ay halos hindi makahinga sa sobrang tensyon. "Hindi ako pwedeng matalo sa'yo," sigaw ni Isabela sa gitna ng laban habang pinapalo ang bola ng buong lakas. "Hindi rin ako susuko," sagot ni Mario habang pinipilit sagutin ang bawat tira. Sa puntong yon, hindi na lamang ito laban ng mayaman laban sa mahirap. Naging laban na ito ng pride, ng sakripisyo at ng pag-asa. Sa gitna ng laban, tumingin si Mario kay Lira na nakataas ang kamay at sumisigaw ng cheer. Nakita niya ang ngiti at tiwala ng anak. At doon niya hinugot ang lahat ng lakas. Ang huling rally ay umabot ng halos 2 minuto. Palitan ng malalakas na tira, halos walang gustong bumigay. Hanggang sa nagawa ni Mario ang isang matinding backhand na tumama eksakto sa linya. Ang bola ay hindi na naabot ni Isabela. Game, set, match. Sigaw ng referee. Nanalo si Mario sa laban. 2-1. Sandaling natahimik ang buong court. Bago sumabog ang palakpakan. Ang crowd ay tumayo. Sumisigaw ng papuri para sa janitor na lumaban ng buong puso. Si Mario ay napaluhod sa sahig. Hawak ang raketa at halos maiyak sa emosyon. Tumakbo si Lira papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. "Tay, panalo ka! Ang galing-galing mo!" Samantala,
Si Isabela ay nakatayo pa rin sa kabilang side ng court. Hawak ang kanyang racket at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natalo siya. At ang nakatalo sa kanya, ang taong hinamak niya bilang janitor, ay ngayon ang tinuturing na bayani ng lahat ng nakasaksi. Ngunit higit pa sa panalo, isang bagong simula ang binuksan ng laban na iyon. Isang simula na magdudulot ng pagbabago sa buhay ni Mario, Lira at maging kay Isabela. Pagkatapos ng laban, halos hindi agad makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Ang isang simpleng janitor na dati halos hindi man lang pinapansin sa sports club ay nagawang talunin ang isang Monteverde, ang pinakamayamang miyembro at kilalang undefeated sa kanilang mga torneo. Ang kapahimikan ng court matapos ideklara ang panalo ni Mario ay agad na palitan ng sigawan, palakpakan at mga hiyawan mula sa mga manonood. Hindi ka panipaniwala, sigaw ng isang lalaki mula sa audience. Isang janitor lang na alo ang milyonarya. Hindi siya basta janitor, sagot naman ng isa. May puso siyang lumaban. Kita mo ang bawat tira niya? Hindi iyon galing lang sa talento, galing iyon sa determinasyon at sakripisyo. Samantala, si Lira ay nakayaka pa rin ng mahigpit sa kanyang ama. Basang-basa ng pawis si Mario. Halos nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Ngunit bakas sa kanyang muka ang tagumpay na hindi niya akalaing mararating. Tay, sinabi ko sa inyo, kaya niyo po talaga, bulalas ng bata, habang tumutulo ang luha ng tuwa. Ngunit higit pa sa mga manonood, ang pinakanamangha ay si Isabela. Nakatayo siya sa kabilang bahagi ng court, hawak ang kanyang mamahaling raketa, at hindi makapagsalita. Hindi niya akalain na mangyayari iyon. Ang isang taong pinagtawanan at hinamak niya ay ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang tunay na panalo. Ang kanyang mga kaibigan na kanina lamang ay natatawa at sigurado sa kanyang panalo ay ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Isa sa kanila ang marahang nagsabi, "Isa, hindi ko alam kung paano nangyari ito." Ang galing niya, ngunit imbes na magalit, tahimik lang si Isabela. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Habang abala ang crowd sa pagbibigay pugay kay Mario, lumapit ang isang reporter at tinanong siya, "Mario, ano ang nararamdaman ninyo ngayon matapos kayong manalo laban kay Miss Monteverde?" Huminga ng malalim si Mario bago sumagot, "Hindi ko po ito ginawa para ipahiya ang kahit sino. Ginawa ko po ito para ipakita na ang bawat tao, mayaman man o mahirap, ay may dignidad. At para rin sa anak ko, na makita niyang hindi kami basta-basta tinatapak-tapakan ng iba." Muling pumalakpak ang mga tao at ang ilan ay nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan. "Mario! Mario! Mario!" Habang nakatayo si Isabela, naramdaman niyang unti-unting nagbabago ang tingin niya kay Mario. Oo, natalo siya. Ngunit hindi lamang iyon ang bumigat sa kanyang damdamin. Ang paraan ng pagkapanalo ni Mario, ang kanyang tapang, respeto, at pag-amin na hindi ito tungkol sa pagpapahiya, ay tila tumama sa kanyang puso. "Isa, hindi ka ba magsasalita?" tanong ng isa niyang kaibigan. Ngunit umiling lang siya at naglakad papalapit kay Mario. Tahimik ang lahat habang unti-unti siyang lumalapit. Nang nasa harap na sila ng isa't isa, tumitig siya kay Mario at mahina ngunit malinaw na sinabi, "Tinanggap ko ang hamon ko at ngayon, panalo ka. Nasa iyo na ang salita ko." Nagulat ang lahat sa narinig. Ang mga manonood ay napabulalas ng hiyawan at buluman. Si Mario ay napatingin kay Isabela. Halatang hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi siya naghangad na umabot sa puntong ito. "Ma'am, hindi ko po tinanggap ang laban dahil gusto kong pakasalan kayo. Tinanggap ko po iyon dahil gusto kong ipaglaban ang sarili ko at ang anak ko. Pero kung totoo ang sinabi niyo noon, kayo po ang bahala," mahinahong sagot ni Mario. Hindi alam ng mga tao kung anong mas nakakagulat, ang pagkatalo ni Isabela o ang katotohanang seryoso pala siya sa kanyang sinabi. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Magpapatasal talaga sila? Hindi ba biro lang yun? Samantala si Lira ay nakatingin lang kay Isabela. Sa murang edad niya, hindi niya lubos maintindihan ang komplikadong nangyayari. Ngunit ramdam niyang may malaking pagbabago ang susunod na magaganap. Kinabukasan, lumabas sa lahat ng pahayagan at online news ang tungkol sa laban.
Janitor, natalo ang milyonarya sa tennis. Milyonarya, tinupad ang pangako. Magpapakasal sa isang empleyado. Ang balita ay naging usap-usapan sa buong syudad. Ang ilan ay tuwang-tuwa para kay Mario. Ngunit marami rin ang nagdududa. Imposible. Paano magiging asawa ng isang Monteverde ang isang janitor? Bulalas ng isang kilalang personalidad sa radyo. Ngunit para kay Mario, wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang iniisip niya ay ang kanyang anak at kung paano magbabago ang buhay nila pagkatapos ng lahat ng ito. Samantala, si Isabela ay nakaupo sa kanyang malawak na kwarto kinagabihan, tahimik na nakatingin sa salamin. Hindi niya alam kung bakit siya hindi nagalit sa pagkatalo niya. Sa halip, may kakaibang damdaming bumabalot sa kanya, isang paghanga sa tapang at karakter ni Mario. Naalala niya ang mga salitang sinabi nito, "Janitor man ako, hindi ibig sabihing wala akong dignidad." Doon niya napagtanto na marahil sa kabila ng lahat ng kayamanan niya, siya ang walang totoong panalo sa buhay. Habang si Mario ay natutulog na mahigpit na kayakap ang kanyang anak, mahimbing ang kanyang paghinga, dala ang kasiyahan ng tagumpay. Ngunit alam niyang ang laban na iyon ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok na darating. Hindi na sa korte, kundi sa lipunan, sa pamilya at sa mga taong hindi pa rin matanggap na ang isang milyonarya ay maaaring magbigay ng salita sa isang janitor. Sa puntong iyon, malinaw na hindi lamang ang mga tao ang namangha kay Mario, pati si Isabela, na dati puno ng kayabangan at pride, ay unti-unti na ring nadadala ng kakaibang paghanga at kuryosidad sa lalaking minsan niyang hinamak. Mabilis na kumalat sa buong syudad ang balita tungkol sa laban na naganap sa loob ng sports club. Sa mga lansangan, opisina at maging sa mga kainan, lahat ay pinag-uusapan ang kakaibang hamon na iyon. Napanood mo ba yung laban? Grabe, hindi ko akalaing kayang talunin ng janitor ang isang Monteverde. Sabi ng isang taxi driver sa kanyang pasahero. Oo nga, at hindi lang basta talo. Parang may puso talaga yung laro niya. Para bang may pinaghuhugutan, tugon ng pasahero. Ngunit sa likod ng tasikatan at paghanga ng maraming tao, dumating ang mas matinding presyon kay Mario. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napunta sa spotlight of isang tulad niya. May mga lumalapit at bumabati sa kanya. May mga nais makipaggamay, ngunit may ilan ding bumabatikos at nagsasabing hindi siya karapat-dapat para sa isang Monteverde. Isang gabi, habang pauwi sila ni Lyra, may narinig siyang dalawang lalaki na nag-uusap sa kanto. Kung ako kay Isabela, hindi ko itutuloy ang kasal. Isang kahihiyan sa pamilya nila yon. Napayuko si Mario at hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mga araw. Samantala, sa loob ng malawak na mansyon ni Isabela, isang tensyonadong pag-uusap ang naganap. Kasama niya ang kanyang ama, si Don Ernesto Monteverde, isang kilalang negosyante na may impluwensya sa politika. Isabela, ano na naman itong kalokohang pinasok mo? Paano mo nasabi sa publiko na magpapakasal ka sa isang janitor? Galit na tanong ng ama. Huminga ng malalim si Isabela. Tay, sinabi ko lang iyon dahil alam kong imposible siyang manalo. Pero natalo niya ako at hindi ko pwedeng sirain ang salita ko. Kung ganoon ang ginawa ko, mas malaking kahihiyan para sa atin. Napailing si Don Ernesto at tinapik ang mesa. Hindi mo ba naiisip, isang Monteverde ka, may pangalan tayong pinapangalagaan. Hindi pwedeng ang isang janitor lang ang papasok sa pamilya natin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na natakot si Isabela sa kanyang ama. Tay, kung tutuusin, siya lang ang tarong humarap sa akin ng walang takot. Lahat ng nasa paligid natin, puro oo lang at walang lakas ng loob na sumalungat. Pero siya, kahit janitor lang, ipinakita niyang may dignidad siya. Natahimik si Don Ernesto, ngunit halata ang galit at pagtutol. Hindi ko papayagan ito. Gagawa ako ng paraan para matigil ang kahibangan mo. Habang patindi ng patindi ang oposisyon mula sa pamilya ni Isabela, si Mario naman ay dumaranas din ng matinding pagsubok. Sa sports club, may ilan sa mga miyembro ang nagpahayag ng reklamo. Hindi na ako babalik dito kung itutuloy nila ang alukohang ito.
Paano naging pantay ang isang janitor at ang isang Monteverde? Ang ilan ay nagsimula ng manghingi ng refund sa kanilang membership. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, marami rin ang lumalapit kay Mario para magbigay ng suporta. Mario, saludo kami sa iyo. Sana hindi ka bumitaw. Ipinakita mong may karapatan ang lahat. Dumating ang araw na nagkaharap muli sina Mario at Isabela sa loob ng club. Wala na ang ingay ng crowd, tanging sila lamang ang naroroon. Tahimik si Mario, samantalang si Isabela ay tila aligaga. Mario, wika niya. Hindi ko alam kung paano nating haharapin ang lahat ng ito. Ang pamilya ko, galit na galit. Ang buong lipunan, hati ang opinyon. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayokong baliwalain ang pinakita mong tapang. Tumingin si Mario sa kanya, diretso sa mga mata. Isabela, hindi ko tinanggap ang hamon para sirain ang pangalan mo o para maghabol ng yaman. Tinanggap ko iyon dahil ayokong maliitin ang sarili ko at ang anak ko. Kung tutuparin mo man ang salita mo, hindi iyon dapat dahil sa hiya, kundi dahil pinaniniwalaan mo na pantay-pantay ang lahat. Natahimik si Isabela. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong nagsabi sa kanya ng mga bagay na hindi kailanman nasabi ng iba. Hindi ito paglalande, hindi ito pang-api, kundi katotohanang tumatama sa puso niya. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng mas malalim, biglang dumating ang mga taong kontra. Ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Monteverde, kasama ang ilang business partners, ay nagpunta sa club. Itigil ninyo tong kalokohan na ito. Hindi pwedeng pumasok sa pamilya natin ang isang janitor. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Si Isabela, na dati palaging sunod sa nais ng pamilya, ay tumayo sa tabi ni Mario. Kung hindi nyo matanggap, wala na akong magagawa. Pero hindi ko sisirain ang salita ko. Hindi ko ipapakita sa mundo na wala akong isang salita. Lalo pang lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang ilan ay humanga kay Isabela dahil sa kanyang paninindigan, ngunit ang iba ay lalo pang nagalit. Para sa kanila, ito ay isang kahihiyan. Habang nagkakagulo, si Mario ay nanatiling tahimik. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito na ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hindi na ito tungkol sa tennis, kundi sa pag-ibig, respeto, at dignidad. At kahit na halos buong lipunan ay laban sa kanila, pinili niyang manatiling matatag. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Mario at mahigpit na kayakap si Lira, bumulong siya. Anak, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko ipagkakaila kung sino tayo. At lalaban ako kahit gaano kahirap. At sa kabilang banda, si Isabela ay nakaupo sa kanyang silid, nakatingin sa buwan mula sa malaking bintana. Tahimik siyang nagtanong sa sarili, ito ba ang simula ng pagbagsak ng pangalan namin? O ito ba ang simula ng tunay kong kalayaan? Doon nagsimulang kumulo ang lahat. Hindi na laban sa court, kundi laban sa lipunan. Laban sa mga taong hindi kayang tanggapin ang kakaibang pagmamahalan na unti-unting umuusbong sa pagitang isang milyonarya at isang janitor. Sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan, hindi na mapigilan ang pag-ikot ng balita tungkol sa laban ni Mario at Isabela. Sa bawat tahanan, opisina at kainan sa lungsod, tanging pangalan nilang dalawa ang laman ng usapan. Ang ilang diaryo ay naglabas ng artikulo na may pamagat na janitor na tinalo ang milyonarya. Magaganap ba ang kasal? Habang ang mga social media site ay puno ng memes at diskusyon tungkol sa kakaibang pangyayaring iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng chismis at espekulasyon, nanatiling tahimik si Mario. Sa maliit nilang inuupahan, kasama ang anak na si Lira, pinili niyang umiwas sa mga kamera at mikropono ng mga reporter na pilit sumisilip sa kanilang buhay. Para kay Mario, ang laban ay tapos na. Ang tunay na kahulugan nito ay hindi ang kasal, kundi ang tagumpay ng kanyang dignidad at ang aral para sa kanyang anak. Isang gabi, habang nagluluto si Mario ng simpleng hapunan, tinanong siya ni Lira, "Tay, totoo po ba napakakasal na kayo kay Ma'am Isabela?" Napatigil si Mario at huminga ng malalim bago sumagot. "Anak," sinabi niya iyon sa harap ng lahat bilang hamon. "Hindi ko alam kung tutuparin niya iyon o hindi. Pero anak, tandaan mo,
Hindi tayo dapat umasa sa bagay na hindi natin pinaghirapan. Ang mahalaga, ipinakita ko sa lahat na hindi tayo dapat maliitin. Ngumiti si Lyra at tumango. Tay, para sa akin, panalo na po kayo kahit walang kasal. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si Isabela ay nakaupo sa mahaba at mamahaling hapagkainan ng kanilang mansion. Kasama niya ang kanyang ama at ilan pang kaanak. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang titig ni Don Ernesto sa kanyang anak. Isabela, tatapusin mo na ang kalokohang ito, mariin niyang sabi. Hindi ka magpapakasal sa isang janitor. Hindi iyon papayagan ng pamilya natin. Ngunit sa halip na sumang-ayon, diretso ang sagot ni Isabela. Tay, may sinabi ako sa harap ng lahat. Kung hindi ko tutuparin, mas malaking kahihiyan ang kakaharapin natin. At higit sa lahat gusto kong panindigan ang salita ko. Panindigan? Singhal ng kanyang ama. Hindi ba't sapat na ang ginawa mong kahihiyan? Nagtatawanan na ang lahat ng mga kaibigan natin, ang mga partner sa negosyo. Ano pa ang gusto mong mangyari? Napayuko si Isabela, pat marahang nagsalita. Tay, alam kong mali ako noong una. Ginawa ko lang yon para ipahiya siya. Para ipakita sa lahat na walang puwang sa mundo natin ang tulad niya. Pero nagkamali ako. Napatunayan niyang higit pa siya kaysa sa iniisip ko. At ngayon, hindi ko na pwedeng talikuran ang salita ko. Tahimik na nagbulungan ang mga kaanak. Ang ilan ay tutol, ngunit ang iba ay napaisip din sa kanyang katapangan. Ngunit si Don Ernesto ay hindi pa rin kumbinsido. Kung talagang gagawin mo ito, Isabela, huwag mong asahan ang suporta ko. Lumabas si Isabela mula sa hapag at diretso sa kanyang kwarto. Doon, tumitig siya sa salamin at bulong sa sarili. Ito na ang simula. Hindi na ako babalik sa dati. Kinabukasan, nagulat si Mario nang dumating sa kanilang inuupahan si Isabela. Nakasuot ng simpleng damit at walang kasama ni isa man sa kanyang mga bodyguard. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan. Hindi makapaniwalang ang isang Monteverde ay nakatayo sa harap ng barong-barong na iyon. Mario, mahina niyang wika, gusto kong makausap ka. Nagulat si Mario, ngunit pinatuloy siya sa loob. Si Lyra ay tahimik na nakatingin, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Umupo si Isabela sa maliit na upuan at tumingin kay Mario. Alam kong marami ang tutol sa atin. Alam kong hindi mo naman hiningi ang kasal na ito. Pero may sinabi ako sa harap ng lahat at hindi ko kayang sirain ang aking salita. Oo, Mario, papakasalan kita. Nabigla si Mario at napatingin sa anak. Ma'am, hindi ko naman hinihingi yon. Wala akong balak sirain ang pangalan mo o ang pamilya mo. Ngumiti si Isabela, bagamat may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa katotohanan. At sa ngayon, ang katotohanan ay nanalo ka. At higit doon, gusto kong tuparin ang pangako ko. Tahimik ang buong kwarto. Si Lyra ay hindi mapigilang ngumiti. Ngunit si Mario ay nanatiling seryoso. Isabela, hindi biro ang kasal. Hindi ito isang laro na kapag tapos na, lilimutin na lang. Kung gagawin natin ito, dapat handa ka sa lahat ng kaakibat nito. Tumango si Isabela. Handa ako, kahit alam kong mawawalan ako ng maraming bagay. Mga kaibigan, suporta ng pamilya at respeto ng ilan. Pero mas pipiliin kong maging totoo kaysa sa manatiling bihag ng kasinungalingan at kayabangan. Lumipas ang mga araw at lalo pang uminit ang usapan. Ang media ay mas naging agresibo sa pagsubaybay. Confirmed! Si Isabela Monteverde, tinupad ang pangako, magpapakasal sa janitor na si Mario. Ang mga tao ay hati. May himahanga, may kumukutya. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi umatras si Isabela. Sa publiko, siya mismo ang nagdeklara, paninindigan ko ang sinabi ko. Hindi ako takot sa magiging kahihinatnan. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Hindi na ito tungkol sa laban sa tennis. Ito na ay laban para sa kanilang mga sarili. Laban para sa pag-ibig na unti-unting umuusbong. At laban sa lipunang hindi pa rin kayang tanggapin ang isang bagay na taliwas sa nakasanayan. Sa isang simpleng tahanan at sa isang marangyang palasyo, magkaibang mundo ang pinagmulan ni Mario at Isabela. Ngunit sa araw na iyon, nagsimula silang maglakad sa iisang landas. Landas na puno ng pagsubok, intriga, ngunit puno rin ng pag-asa.
na baka sa kabila ng lahat, tunay na makakahanap sila ng kasiyahan. Simula nang ipahayag ni Isabela sa publiko ang kanyang desisyon na tuparin ang pangakong kasal kay Mario. Lalong naging masalimuot ang kanilang sitwasyon. Ang mga headline ng mga pahayagan at telebisyon ay nag-uunahan sa pagbabalita tungkol sa kanila. Milyonarya, tinupad ang salita, magpapakasal sa janitor. May mga humahanga sa tapang ni Isabela, ngunit mas marami pa rin ang kumukutya. Ngunit higit sa lahat ng ingay sa labas, nagsimula na ring magbago ang loob ni Isabela. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang buhay ni Mario at ang kanyang anak na si Lyra. Sa unang pagkakataon, sa kanyang marangyang buhay, nakita niya ang realidad ng hirap, isang mundong hindi niya kailanman naranasan. Isang hapon, dumalaw si Isabela sa bahay ni Mario. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng amoy ng nilutong tuyo at sabaw na gulay. Nakita niya si Lyra na nakaupo sa maliit na mesa, masayang nagsusulat ng assignment, habang si Mario naman ay naglalaban ng ilang pirasong damit. "Magandang hapon," bati ni Isabela, medyo nahihiya. "Pasensya na kung istorbo." Napatingin si Mario, ngumiti at sumagot, "Wala yon, mabuti nga at dumating ka. Kumain ka na ba? May konting ulam dito, baka gusto mong tikman." Sa una, nagdalawang isip si Isabela. Hindi siya sanay sa ganitong klasing pagkain, ngunit nang makita niya ang ngiti ni Lyra, inuha niya ang kutsara at tinikman ang sabaw. Sa kanyang gulat, nagustuhan niya ito. "Masarap pala," sabi niya, halatang nagulat sa sarili. "Tay ang magaling magluto," sabad ni Lyra, nakangiti. Kahit simple lang, laging masarap. Doon unti-unting nabasag ang malamig na pader na matagal nang nakapaligid kay Isabela. Naisip niya, sa kabila ng lahat ng luho at yaman na mayroon siya, hindi niya kailanman naranasan ang simpleng kasiyahang ito. Ang kumain ng sabay-sabay, ang pagtawa sa gitna ng simpleng mesa, at ang maramdaman ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Habang mas tumatagal siyang nakakasama si Mario at si Lyra, mas lumilinaw sa kanya ang katotohanang matagal niyang ikinaila. Hindi lahat ng yaman ay pera. Mayaman si Mario, hindi sa kayamanan, kundi sa pagmamahal at tapang na ipinapakita niya sa anak. Ngunit hindi ganun kadali ang lahat. Sa social media, tuloy-tuloy ang mga batikos. "Gold digger lang ang janitor na yan," sigaw ng isang komentaryo. Sayang si Miss Monteverde, pumapayag siyang ibagsak ang pangalan nila. Ang ilan pang lumang kaibigan ni Isabela ay umiwas na sa kanya. Iniwasan siyang makasama sa mga pagtitipon. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, naglakad si Isabela kasama si Mario pauwi. "Mario," wika niya, "hindi ko akalaing ganito kahirap ang maranasan ng pagtutol ng lahat. Dati akala ko sanay na ako sa intriga, pero ngayon iba ang bigat. Kasi hindi lang ako ang pinapansin nila, pati ikaw at si Lyra." Tumigil si Mario at tumingin sa kanya. "Alam ko, pero hindi natin hawak ang iniisip ng tao. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa lahat. Basta mahalin mo ang sarili mong desisyon. Sapat na iyon." Napatingin si Isabela sa kanya at hindi napigilang mapangiti. Doon niya muling nakita kung bakit siya nahuhulog sa karakter ni Mario. Hindi ito nagmamayabang. Hindi ito nagyayabang sa tagumpay. Sa halip, ito'y payak, totoo at puno ng tapang. Habang tumatagal, mas naging malapit si Isabela kay Lyra. Isang araw, dinalhan niya ito ng mga bagong gamit pang-eskwela, bag, lapis at mga libro. Nagulat si Lyra at masayang niyakap si Isabela. "Salamat po, Tita Isa," bulalas ng bata. Napaiyak si Isabela. Dahil noon lang siya nakaramdam ng tunay na pasasalamat na walang halong interes o pakinabang. Ngunit sa kabilang banda, lalong lumalakas ang pagtutol ng pamilya Monteverde at ng mga business partners nila. Dumating sa punto na nagbanta si Don Ernesto kay Isabela, "Kung ipagpapatuloy mo ito, isusuko kita. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito." Hindi nagpatinag si Isabela. "Kung iyon ang kailangan, gagawin ko. Hindi ko na kayang maging bihag ng pangalan natin habang nakikita kong mas masaya ako sa piling ng taong tunay na may puso."
Ang balitang yun ay muling kumalat at sa halip na masira, mas marami pang tao ang humanga sa tapang ni Isabela. Isang Monteverde, handang bitawan ang lahat para lang sa kanyang salita at sa kanyang pinaniniwalaan, sabi ng isang editorial sa dyaryo. Habang papalapit ang mga araw, mas lumalalim ang relasyon ni Mario at Isabela. Minsan sa gitna ng kanilang pag-uusap, nasabi ni Isabela, "Mario, salamat. Hindi ko akalaing may matututunan pa ako mula sa isang tao na dati minamaliit ko lang. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na yaman." Ngumiti si Mario at marahang sumagot, "At ipinakita mo rin sa akin na hindi lahat ng mayayaman ay walang puso." Siguro, talagang kailangang magbanggaan ang dalawang magkaibang mundo para makita natin ang tunay na halaga ng isa't isa. Sa puntong iyon, malinaw na hindi na lamang simpleng pangako ang dahilan ng kanilang pagsasama. Unti-unti, nabuo ang isang pagmamahalan na hindi na kayang pigilan ng kahit sino. Sa kabila ng lahat ng batikos, pagtutol at intriga, nagsimulang manalo ang kanilang puso. Higit pa sa anumang laban na naganap sa tennis court. Habang lumalalim ang koneksyon ni Mario at Isabela, mas dumarami naman ang humahadlang sa kanilang relasyon. Kung sa una ay tila simpleng bulong-bulungan lang, ngayoy lumalaki na ito at nagiging lantaran. Ang media ay hindi tumitigil sa pag-uulat at bawat kilos nila ay sinusundan. Sa bawat artikulo at balita, hati ang opinyon ng lipunan. Ang ilan ay humahanga sa kanilang katapangan, ngunit marami pa rin ang nagtatapon ng pangungutya at panghuhusga. Isang umaga, habang naglilinis si Mario sa sports club, bigla siyang nilapitan ng isang miyembro, si Mr. Velasquez, isang kilalang negosyante na matagal nang malapit kay Don Ernesto. "Mario, bibigyan kita ng alok. Umalis ka sa buhay ni Isabela at bibigyan kita ng 5 milyong piso. Pwede na kayong magsimulang mag-ina sa ibang lugar. Pero kung ipagpapatuloy mo pa ito, sisiguraduhin naming hindi ka makakahanap ng trabaho kahit saan." Napatigil si Mario. Ramdam ang bigat ng banta. Huminga siya ng malalim bago marahang sumagot. "Pasensya na. Pero hindi ko ibebenta ang sarili ko. Hindi ko ibebenta ang prinsipyo ko. Hindi ko ipagpapalit ang respeto ng anak ko sa kahit anong halaga ng pera." Nagalit si Mr. Velasquez at tumalikod, nagbabanta ng mas matindi pang aksyon. Samantala, si Isabela ay may sariling laban din. Ang kanyang mga business partners ay nagkaroon ng emergency meeting. "Isabela, ang relasyon mo kay Mario ay nagiging sagabal na sa ating mga proyekto. Ang mga investors ay nag-aalangan na dahil sa imahe mong bumabagsak. Kung ipagpapatuloy mo ito, baka kinakailanganing naming alisin ka sa board." Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Isabela at tumingin sa kanila. "Kung iyon ang kailangan ninyong gawin, gawin ninyo. Mas pipiliin kong maging totoo kaysa manatili sa posisyon na nakatali sa kasinungalingan." Ang kanyang boses ay matatag at sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga kasamahan niya na seryoso siya. Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw din ang isang matagal nang nanliligaw kay Isabela, si Adrian, isang anak ng mayamang pamilya na matagal nang gustong makuha ang kamay niya. Lumapit ito kay Isabela at diretsahang sinabi, "Isabela, alam mong mas bagay tayo. Pareho tayong galing sa mataas na pamilya, parehong may impluwensa. Huwag mong sayangin ang pangalan mo sa isang janitor lang." Mariing umiling si Isabela. "Adrian, noon baka naniwala ako sa mga salitang iyan. Pero ngayon, alam kong walang halaga ang pangalan at pera kung wala kang respeto sa tao. Hindi ko kayang ipagpalit ang paninindigan ko para lang sa kaginhawaan." Kung ganoon, mariing tugon ni Adrian, "Ako na mismo ang gagawa ng paraan para mawala siya sa tabi mo." Hindi alam ni Mario at Isabela, nagsimula na ang sabwatan ng mga taong galit sa kanilang relasyon. May mga nagbayad para sirain ang reputasyon ni Mario. Kumalat sa social media ang mga peking balita na di umano'y may kriminal siyang nakaraan na ginagamit niya lang si Isabela para makaahon sa kahirapan. Pag-uwi ni Mario, nadatnan niya si Lyra na umiiyak. "Tay, may nagsabi sa akin sa school na masama daw ngayong tao. Totoo po ba yon?" Halos madurog ang puso ni Mario sa narinig.
Lumuhod siya sa harap ng anak at mahigpit itong niyakap. Anak, huwag kang makikinig sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad silang tatlo kasama si Lyra, dumaan sila sa isang maliit na karinderya. Umupo sila at kumain ng simpleng lugaw. Habang kumakain, napansin ni Isabela ang tuwa sa mukha ni Lyra. Alam nyo, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng saya. Simple lang, pero totoo. Tumingin si Mario sa kanya at marahang nagsabi, hindi magiging madali ang tatahakin nating daan. Marami pang hahadlang. Pero kung paninindigan mo ito, kakayanin natin. Tumango si Isabela at ngumiti. Mario, simula nang makilala kita, natutunan kong ang tunay na laban ay hindi sa court, hindi sa pera, kundi sa paninindigan. At ito ang laban na hindi ko aatrasan. Habang papalapit ang mga araw, lalong humihigpit ang mga pagsubok. Ngunit malinaw na ang kanilang puso. Handa silang lumaban hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa prinsipyo at pagmamahal na bumuo sa kanila. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lyra at nakayakap kay Isabela, tahimik na tumingin si Mario sa kanila at bulong sa sarili. Ito ang laban na hindi ko iiwan, kahit anong mangyari. At sa kabilang banda, sa madilim na silid ng mga kaaway nila, nag-uusap sina Adrian at ilan pang business partners ni Don Ernesto. Hindi sila dapat magtagumpay. Mariing sabi ni Adrian, sisiguraduhin nating babagsak ang janitor na iyon. Magsisimula na ang mas mabigat na laban, hindi laban sa raketa at bola, kundi laban sa kasinungalingan, kasakiman at galit ng lipunang ayaw pa ring tanggapin ang kanilang kwento. Makalipas ang ilang linggo, lalong lumala ang sitwasyon ni Mario at Isabela. Sa halip na humupa ang mga batikos, mas dumami ang mga taong tumutuligsa. Ang bawat kilos nila ay pinupuna. Bawat salita binibigyan ng maling kahulugan. Sa mga pahayagan, lumabas ang mga artikulong puno ng paninira kay Mario. Janitor, may itinatagong kriminal na nakaraan? Ginagamit lang ba ang milyonarya para sa kayamanan? Isang umaga, habang papasok si Lyra sa eskwela, may mga batang lumapit at nilait siya. Anak ng janitor, ginagamit lang ng tatay mo ang milyonarya. Halos maiyak si Lyra habang tumatakbo palayo. Pag-uwi niya, agad niyang niyakap ang ama at humagulgol. Tay, ayoko na pong pumasok. Lahat po sila inaasar ako. Napaluha si Mario habang hinahaplos ang buhok ng anak. Anak, huwag kang maniniwala sa kanila. Hindi nila alam ang totoo. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka at alam mo kung gaano kita kamahal. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang bigat ng pasaningdala ng sitwasyon. Samantala, si Isabela ay patuloy na hinahamon ng sariling pamilya. Dumating ang gabi ng isang malaking pagtitipon ng mga Monteverde at kanilang mga business partners. Habang nakaupo sila sa mahabang mesa, muling nagsalita si Don Ernesto. Isabela, ito na ang huling beses kong sasabihin. Putulin mo na ang lahat ng ugnayan mo kay Mario. Kung hindi, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Diretsyong tumingin si Isabela sa kanyang ama. Tay, alam kong mahalaga sa inyo ang pangalan natin. Pero paano naman ang pangalan ko? Paano naman ang pagkatao ko? Gusto ko ring maging totoo sa sarili ko. Kung ang kabayaran ng pagiging totoo ay ang pagtakwil ninyo, tatanggapin ko. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Ang ilan sa mga kamag-anak ay napayuho, habang ang iba ay nagalit. Isa, hindi ka pinalaki para makasama ang isang janitor. Kahihiyan iyan sa buong lipunan, sigaw ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi na natitinag si Isabela. Kung kahihiyan ang maging totoo, mas gugustuhin ko iyon kaysa sa magpanggap habang buhay. Habang lumalala ang tensyon sa pamilya Monteverde, nagsimula na rin ang lantaran na paninira ng mga kaaway ni Mario. Isang gabi, habang pauwi sila ni Lyra mula sa tindahan, biglang may tatlong lalaking sumalubong sa kanila. Ikaw pa si Mario? Tanong ng isa, sabay hawak sa kwelyo niya. Pigilan mo na si Isabela kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo. Nangamba si Mario, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Wala kayong karapatang gawin ito. Matatag niyang sagot. Agad niyang itinulak ang lalaki at agad na tinakbo si Lyra palayo. Humabol ang mga lalaki, ngunit may mga kapitbahay na nakakita.
at agad na sumaklolo. Dahil dito, tumakbo ang mga nanggugulo. Pag-uwi, humahamos si Mario habang yakap si Lyra. "Tay, natatakot po ako." Bulalas ng bata. Napaluha siya at niyakap ng mahigpit ang anak. Doon niya lalong naisip na hindi na ito basta laban para sa dignidad. Isa na itong laban para sa kanilang kaligtasan. Kinabukasan, dumalaw si Isabela at nakita ang sugat ni Mario sa braso. "Anong nangyari sa'yo?" Tanong niya, halatang nag-aalala. Nag-aatubili si Mario, ngunit sa huli inamin ang nangyari. "May mga taong ayaw na tayong magpatuloy. Pero Isa, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan." Napaluha si Isabela at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Mario, hindi ko na kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin. Pero hindi ko rin kayang bumitaw. Kaya mula ngayon, haharapin natin ito ng magkasama." Lumipas ang mga araw at dumami ang mga taong sumusuporta sa kanila. May mga ordinaryong mamamayan na lumapit kay Mario at nagsabing, "Salamat sa ipinakita mong tapang. Inspirasyon ka sa amin." May mga kababaihan namang humanga kay Isabela dahil sa paninindigan niya laban sa pamantayan ng lipunan. Ngunit habang lumalakas ang kanilang suporta, lalong tumitindi ang galit ng kanilang mga kaaway. Si Adrian, na dati nanliligaw kay Isabela, ay nagsimulang gumamit ng kanyang impluensya para sirain si Mario. Naglabas siya ng mga pekeng dokumento na di umano'y nagpapakita ng mga utang at kaso ni Mario. Kahit hindi iyon totoo, nabalita ito sa media at muling nagkagulo ang opinyon ng publiko. Kung totoo yan, dapat lumayo na si Isabela, sabi ng ilan. Ngunit sa isang panayam, matapang na sagot ni Isabela, "Hindi ko hahayaang sirain ng kasinungalingan ang tiwala ko kay Mario. Kilala ko siya at alam kong hindi totoo ang mga ibinibintang nila." Dahil sa kanyang mamasalita, muling umusbong ang pag-asa ay Mario. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Mas marami pang darating na pagsubok. Mas maraming taong haharang. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Mario, Isabela at Lyra sa isang tahimik na parke, napatingin si Mario sa bituin sa langit. "Isa, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi ako susuko. Para sa'yo, para kay Lyra, lalaban ako hanggang sa huli." Mumiti si Isabela at sumandal sa balikat niya. "At ako, Mario, hindi ko nahahayaang ikaw lang ang lumaban. Kasama mo na ako saan man tayo dalhin ng kapalaran." Sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang kanilang loob. Alam nilang mahaba pa ang landas at puno ito ng panganib. Ngunit malinaw na sa kanila, handa silang lumaban ng magkasama. At sa likod ng dilim ng gabi, sa isang sulok ng syudad, muling nagtipon sina Adrian at ilang kasabwat. "Kung hindi sila titigil, kami na mismo ang gagawa ng paraan para tuluyang masira ang janitor na iyon," mariing sabi ni Adrian. Isang bagong laban ang nagsisimula. Hindi na lamang laban sa opinyon ng lipunan, kundi laban sa mismong kapangyarihan ng mga taong handang gumawa ng lahat para mapigilan ang kanilang pagmamahalan. Hindi pa man natatapos ang ingay sa lipunan tungkol sa relasyon ni Mario at Isabela, dumating ang mas mabigat na pagsubok na yumanig sa kanilang buhay. Isang gabi, habang nag-aaral si Lyra ng kanyang mga aralin, bigla itong nawalan ng malay. Nagulat si Mario at agad na binuhat ang anak papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa emergency room, nakita nila ang mga doktor na abalang-abala. Si Mario ay pawis na pawis sa kaba, halos hindi makahinga sa takot. "Doc, kumusta po ang anak ko? Anong nangyayari sa kanya?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Lumapit ang isang doktor at maingat na ipinaliwanag. "Kailangan ng masusing gamutan ng anak ninyo. May kondisyon siya sa puso na kailangang operahan kaagad. Ngunit malaki ang halaga na kakailanganin para dito." Parang gumuho ang mundo ni Mario. Sa isip niya, paano niya mahahanap ang ganitong kalaking pera? Janitor lamang siya at ang kinikita ay halos sapat lang sa pang-araw-araw. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak na walang malay. "Anak, huwag kang bibitaw. Lalaban tayo." Samantala, nang malaman ni Isabela ang nangyari, agad siyang nagtungo sa ospital. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo si Mario sa gilid ng kama ni Lyra.
Hawak ang maliit nitong kamay at umiiyak ng tahimik. Nilapitan niya si Mario at marahang nagsabi, "Mario, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin." Nagulat si Mario at tumingin sa kanya. "Isabela, hindi ko kayang tanggapin. Ang laki ng halaga, hindi ako karapat-dapat." Ngunit pinutol siya ni Isabela. "Hindi ito tungkol sa pera, Mario. Ito ay tungkol sa pamilya. At si Lyra, hindi ko na tinitingnan bilang anak mo lang. Turing ko na rin siyang anak." Dahil sa kanyang mga salita, hindi napigilan ni Mario ang mapaluha. Noon niya mas lalong naramdaman na hindi nagbibiro si Isabela. Hindi lang ito tungkol sa hamon sa tennis. Hindi lang tungkol sa salita niyang binitawan. Totoo ang malasakit niya. Ilang araw ang lumipas at naisagawa ang operasyon ni Lyra. Naging matagumpay ito sa tulong ng pinakamagagaling na doktor na personal na inarkila ni Isabela. Sa bawat araw ng paggaling ni Lyra, nandoon si Isabela kasama ni Mario, nagbabantay sa bata. Nagdala siya ng mga libro at laruan para aliwin ito. At halos gabi-gabi ay siya ang nagbasa ng kuwento para makatulog si Lyra. Isang gabi, habang nakahiga si Lyra sa ospital, mahinang bumulong ang bata. "Tita Isa, salamat po. Hindi ko ito makakalimutan. Parang nanay ko na rin po kayo." Napaluha si Isabela at hinaplos ang buhok ng bata. "At ikaw, anak na rin ang turing ko." Habang pinapanood ni Mario ang eksenang iyon, lalong lumalim ang kanyang respeto at paghanga kay Isabela. Sa mga panahong iyon, hindi na lamang siya nakikita bilang milyonaryang babae na puno ng pride, kundi isang babaeng marunong magmahal at magsakripisyo. Ngunit hindi natigil ang mga intriga. Lumabas sa pahayagan ang balitang si Isabela mismo ang gumastos ng milyon-milyong piso para sa anak ng janitor. Marami ang pumuna. Nakakahiya, gamitin ang pera ng Monteverde para sa hindi niya kadugo. Ngunit sa halip na matakot, buong tapang na sinabi ni Isabela sa isang panayam, "Kung kahihiyan ang pagtulong, mas gugustuhin kong mapahiya kaysa baliwalain ang buhay ng isang bata." Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng malaking usapan. Ang ilan ay tuluyang humanga sa kanya, ngunit marami pa rin ang tutol. Subalit para kay Mario, sapat na ang kanyang ginawa. Dahil sa sakripisyong iyon, lalong naging malapit sina Mario at Isabela. Habang naglalatad sila sa hospital garden isang gabi, sinabi ni Mario, "Isabela, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na si Lyra." Ngumiti si Isabela at tumingin sa kanya. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta tandaan mo, Mario, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na ako saan man tayo dalhin ng buhay." Sa puntong iyon, unti-unti nang nabuo ang isang pamilya. Hindi lamang ito dahil sa pangako ni Isabela, kundi dahil sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Sa bawat luha at sakripisyo, mas lalong tumitibay ang ugnayan nila. Nang makalabas si Lyra mula sa ospital, mas masigla na itong muli. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding karamdaman, sabay-sabay silang kumain sa bahay ni Mario ng simpleng hapunan. Habang nakangiping kumakain si Lyra, tumingin si Mario kay Isabela at nagpasalamat sa Diyos sa bagong pag-asa na natanggap nila. At doon nagsimula ang mas matibay na pundasyon ng kanilang buhay. Isang pamilya na nabuo hindi sa dugo o yaman, kundi sa pagmamahalan, sakripisyo at paninindigan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ang laban sa tennis, ang agontra ng lipunan at ang pagsubok ng karamdaman ni Lyra, dumating na ang araw na pinakamatagal nilang pinag-usapan, ang kasal nina Mario at Isabela. Hindi ito ang grandeng kasal na tipikal sa mga Monteverde. Sa halip, pinili ni Isabela na maging simple at payak ang seremonya. Isang bagay na nagulat ang lahat. Ginawa ang kasal sa maliit na simbahan sa baryo kung saan lumaki si Mario. Doon, sa halip na magarbong bulaklak at kumikislap na chandelier, mga palamuti lang mula sa mga kapitbahay ang nakasabit. Mga bulaklak mula sa kanilang hardin, kurtina mula sa lumang tela, at mga kandila na kusang dinala ng mga kaibigan at empleyado ng club. Sa araw ng kasal, nakasuot si Mario ng simpleng barong na iniregalo ng mga kasamahang janitor. Ang mga mata niya'y puno ng kaba at tuwa habang hinihintay ang pagdating ni Isabela. Sa kabilang dako, si Isabela ay nakasuot ng puting bestidang hindi ganoon kamahal.
ngunit napaka-elegante at bagay sa kanya. Habang naglalakad siya sa aisle, hindi mapigilang mapaluha ang ilan sa mga bisita. Hindi dahil sa ingranding ganda ng kasal, kundi dahil sa tunay na damdaming nakapaloob dito. Mario, handa ka na ba? Bulong ng pari habang nagsisimula ang seremonya. Tumango si Mario at napatingin kay Lyra na ngayon ay nakangiti at nakasuot ng maliit na puting bestida. Parang isang anghel na naging saksi sa lahat ng pinagdaanan nila. Nang dumating ang oras ng panunumpa, sabay na nagsalita sina Mario at Isabela. Mahal kita, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka, kundi dahil sa kung sino ka. Pangako kong ipaglaban ang ating pagmamahalan sa kabila ng lahat ng hadlang, sabi ni Isabela habang nakatitig kay Mario. At tumugon si Mario, mahal kita hindi dahil sa yaman o pangalan, kundi dahil pinili mong tumayo sa tabi ko kahit lahat ay laban. Pangako kong iingatan ka at si Lyra hanggang sa huli kong hininga. Natahimik ang buong simbahan. Ang mga salitang iyon ay hindi lang simpleng panata, kundi mamasalitang may bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Nang ideklara ng pari na sila ay mag-asawa na, halos sumabog ang pagpangan. Ang mga empleyado ng club na noon pa man ay sumusuporta kay Mario ay tuwang-tuwa at nagsisigawan ng pagbati. Ang ilan ay napaiyak, hindi makapaniwala na ang janitor na minsang nilalait ay ngayoy asawa na ng isang Monteverde. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bakuran ng simbahan. Ang mga pagkain ay inihanda ng mga kapitbahay. May pansit, adobo, puto at leche flan. Si Lyra ay masayang nagtatakbo sa paligid, hawak ang kamay ni Isabela. Para kay Lyra, buo na ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang pamilya. Habang kumakain, nilapitan si Mario ng isa sa kanyang mga dating kasamahan sa club. Mario, saludo kami sa iyo. Ipinakita mong kahit gaano kahirap ang buhay, basta may paninindigan may pag-asa. Ngumiti si Mario at sumagot, hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Si Lyra at si Isabela ang dahilan kung bakit ako lumaban. Samantala, si Isabela ay nilapitan ng ilan sa mga dating empleyado na dati takot na takot sa kanya. Ma'am, salamat po at pinakita ninyong pantay-pantay lang tayong lahat. Hindi namin inakalang makikita namin kayong ganito. Napangiti siya at sumagot, hindi rin ako makapaniwalang dumating ako sa puntong ito. Pero ngayon ko lang naramdaman ang tunay na saya. Ngunit hindi lahat ng tao ay masaya. Sa malayo, may ilang miyembro ng pamilya Monteverde na nakatayo lang at malamig ang tingin. Hindi sila pumasok sa simbahan, ngunit dumating upang manmanan ang kasal. Para sa kanila, isa itong pahihiyan. Ngunit para kina Mario at Isabela, wala nang halaga ang galit nila. Sa kalagitnaan ng salusalo, kinuha ni Mario ang mikropono at nagsalita. Mga kaibigan, salamat sa lahat ng dumalo. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa nangyari. Pero gusto kong malaman ninyo na ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi tinitingnan kung saan ka galing, kundi kung ano ang nasa puso mo. Muling nagpalakpakan ang lahat. At sa sandaling iyon, lalong tumibay ang kanilang paninindigan. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na lumabas sina Mario at Isabela sa simbahan, kasama si Lyra. Ang simpleng tanawin ng isang ama, anak, at isang babaeng pumili ng pagmamahal kaysa sa kayamanan ay naging larawan ng pag-asa para sa lahat ng nakasaksi. At sa gabing iyon, habang tahimik na nag-uusap sina Mario at Isabela sa ilalim ng mga bituin, sinabi ni Isabela, Mario, ito ang simula ng bagong buhay natin. Alam kong hindi magiging madali, pero handa akong harapin ang lahat, kasama ka. Umiti si Mario at sumagot, at ako isa, handa akong ipaglaban ka, ngayon at magpakailanman. Sa puntong iyon, nagsimula ang kanilang tunay na buhay bilang mag-asawa. Hindi na sila magkalaban sa court, kundi magkasama na sa bawat laban ng buhay. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang kasal ni Mario at Isabela, nagsimula na silang manirahan sa iisang tahanan. Hindi ito sa marangyang mansyon ng Monteverde, kundi sa mas maliit na bahay
na ipinatayo ni Isabela malapit sa komunidad kung saan lumaki si Mario. Pinili nila ang lugar na iyon dahil nais ni Isabela na maramdaman ni Mario at ni Lyra na pantay-pantay sila, na hindi nila kailangang mabuhay sa ilalim ng anino ng kayamanan ng kanyang pamilya. Ang bagong tahanan ay hindi marangya, ngunit puno ng saya. May maliit na hardin kung saan nagtatanim ng mga gulay si Mario. Isang silid-aralan sa gilid ng bahay para kay Lyra. At isang munting sala kung saan sila nagsasalo ng hapunan gabi-gabi. Para kay Isabela, iyon ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng totoong kaligayahan. Ang kumain ng sabay-sabay, magkwentuhan ng walang kasamang intriga, at tumawa ng walang halong pag-aalinlangan. Mario, wika ni Isabela isang gabi habang nagluluto sila ng hapunan. Ngayon ko lang daramdaman ang ganitong klase ng buhay. Simple lang pero buo. Hindi tulad ng dati na puro pera at kasinungalinan. Ngumiti si Mario at sumagot, "Isa, ito ang gusto kong ipakita sa iyo. Hindi mo kailangan ng marangyang bagay para maging masaya. Ang kailangan lang natin ay pagmamahalan at pagkakaunawaan." Habang tumatagal, unti-unti ring nagbago si Isabela. Ang dating istriktang milyonarya na laging nakatingin ng mataas sa mga tao ay natutong makihalubilo sa mga kapitbahay. Madalas siyang makitang nakikipagkwentuhan sa mga nanay sa palengke, bumibili ng gulay ng walang bodyguard, at minsan pa'y sumasama sa mga kapitbahay kapag may handaan. Lumapit ang isang matandang babae sa kanya. "Iha, hindi ko akalaing makikita kitang nandito, nakikihalubilo sa amin. Noon nakikita lang kita sa dyaryo at telebisyon. Pero ngayon, heto ka, parang isa sa amin." Mumiti si Isabela at sagot niya, "Tama kayo nanay, noon hindi ko alam kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Pero ngayon, natutunan ko na mas mahalaga ang puso kaysa sa pangalan." Samantala, si Mario ay nagsimulang kilalanin hindi lamang bilang asawa ni Isabela, kundi dahil sa sarili niyang kakayahan. Sa sports club kung saan siya dating janitor, inalok siya ng mas mataas na posisyon. Pinakiusapan siya ng mga miyembro na maging junior coach para sa mga batang nais matuto ng tennis. Noong una, nag-alinlangan si Mario. "Hindi ako sigurado kung paya ko. Isa, hindi naman ako professional coach." Ngunit hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay at sagot, "Mario, nakita ko mismo kung gaano ka kagaling. At higit sa lahat, may puso ka para magturo. Hindi lahat ng coach ay may ganoong bagay." Tinanggap ni Mario ang hamon at sa unang araw ng kanyang pagtuturo, dumagsa ang mga bata, kasama na roon ang mga anak ng mga empleyado ng club na dati walang pagkakataon na makapag-aral ng tennis dahil sa mahal ng bayad. Ngunit dahil kay Mario, binuksan ang pintuan para sa lahat. "Lahat kayo, pantay-pantay dito. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap. Ang mahalaga ay gusto niyong matuto." Wika niya sa kanyang mga estudyante. Si Lyra ay masayang nanonood sa tuwing nagtuturo ang kanyang ama. Minsan ay siya pa mismo ang humahawak ng raketa at sumasali sa mga drills. "Tay, paglaki ko, gusto ko ring maging katulad ninyo," masaya niyang sabi. Napangiti si Mario at tugon, "Mas hihigit ka pa sa akin anak, dahil mas maaga kang natuto." Habang si Mario ay abala sa pagtuturo, si Isabela naman ay nakahanap ng bagong layunin sa buhay. Hindi na siya nagtuon sa pagpapalago ng negosyo ng kanyang pamilya kundi sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagtayo siya ng isang maliit na foundation na nagbibigay ng libreng scholarship para sa mga batang mahihirap na gustong pumasok sa eskwela at magkaroon ng edukasyon. Isang araw, habang nakatayo siya sa harap ng mga bata at magulang na natulungan ng kanyang foundation, sinabi ni Isabela, "Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng parehong pagkakataon. At kung may kakayahan tayong magbigay ng isa, gawin natin. Dahil ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang mabuting nagagawa natin para sa iba." Nagpalakpakan ng lahat at sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela na nagbago na nga siya. Hindi na siya ang babaeng nakatira sa mansyon na puno ng kayabangan. Siya na ngayon ang babaeng natutong magmahal at tumulong.
salamat kay Mario at kay Lyra. Ngunit kahit masaya ang kanilang bagong simula, hindi rin nawala ang mga pagsubok. May mga taong patuloy pa ring kumokontra at nagsasabing hindi tatagal ang kanilang pagsasama. May mga balitang kumakalat na sinasabing ginagamit lamang ni Mario ang kayamanan ni Isabela. Ngunit hindi na sila natinag. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda ng kanilang bahay, magkasamang pinagmamasdan ang mga bituin. Nagsalita si Mario. Isa, kahit anong sabihin ng mga tao, ang mahalaga ay nandito tayo, magkasama. Hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kanila. Ang kailangan lang natin ay panindigan ang isa't isa. Ngumiti si Isabela at sumandal sa balikat ni Mario. Tama ka, Mario. At sa bawat araw na kasama kita at si Lyra, mas lalo kong nararamdaman na ito ang tunay na buhay na matagal kong hinanap. Sa simpleng tahanan na iyon, sa gitna ng tawanan at pagmamahalan, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na sila magkalaban sa court, kundi magkasanggana sa laban ng buhay. At iyon ang panalong higit pa sa lahat ng tropeo o titulo. Habang unti-unting nagiging maayos ang buhay ni Mario, Isabela at Lyra, dumating naman ang isang pagsubok na hindi nila inakala. Mula sa simpleng tahanan na kanilang tinitirhan at sa bagong simula na kanilang binuo, dumating ang balita mula sa kumpanya ng mga Monteverde. Isang krisis na yumanig sa negosyo. Isang hapon, habang nagluluto si Isabela ng hapunan, tumawag ang kanyang dating sekretarya. Ma'am Isabela, kailangan niyo pong pumunta agad. May malaking problema sa board. May mga dokumento ng sabotahe na natuklasan at tila may kinalaman si Adrian. Napatigil si Isabela, halatang gulat. Adrian, yung dati kong manliligaw? Opo ma'am, mukhang sinasadya niyang pabagsakin ang kumpanya. Nagkakaroon ng pagkalugi dahil sa maling kontratang pinasok niya sa ngalan ng kumpanya. Paliwanag ng sekretarya, agad na nagpasya si Isabela na pumunta. Sumama si Mario. Dala ang kanyang paninindigan na hindi iiwan si Isabela sa oras ng kadipitan. Pagdating nila sa opisina, sinalubong sila ng mga nag-aalalang empleyado. Ma'am, totoo po ba na malulugi na tayo? Tanong ng isa. Huminga ng malalim si Isabela at tumingin kay Mario. Kailangan nating kumilos. Hindi ko hahayaang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko, lalo na't maraming pamilya ang umaasa sa kumpanyang ito. Dahil dito, nagsimula ang isang serye ng pagpupulong. Nakaupo si Isabela sa harap ng Board of Directors, kasama si Mario na tahimik na nakikinig. Muli na namang hilarap ni Isabela ang mapitinding batikos. Isabela, tingnan mo ang nangyayari. Kung hindi mo pinabayaan ang sarili mong buhay para sa isang janitor, baka hindi tayo umabot sa ganito. Bulyaw ng isa sa board. Ngunit tumayo si Mario at nagsalita. Pasensya na, pero hindi si Isabela ang dahilan ng pagbagsak ninyo. Ang dahilan ay ang mga taong ginagamit ang kumpanya para sa pansariling interes. Kung may pagkukulang man, iyon ay ang kakulangan ng malasakit at katapatan ng ilang tao rito. Natahimik ang silid. Hindi sanay ang mga miyembro ng board na may simpleng lalaki na maglalakas loob magsalita sa harap nila. Ngunit sa mga salitang iyon, nakita nila ang tapang at pagiging totoo ni Mario. Kinabukasan, nagpasya si Isabela at Mario na personal na siyasatin ang mga kontratang pinasok ni Adrian. Habang binabasa nila ang mga dokumento, natuklasan nilang maraming peking kumpanya ang pinirmahan para sa supply chain. Malaking halaga ng pera ang inilabas. Ngunit hindi naman nakarating ang mga produkto. Isa, malinaw na sabotahe ito. Ginawa niya ito para ipakita sa lahat na hindi ka karapat-dapat mamuno. Wika ni Mario. Tumango si Isabela, batas ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ko siya hahayaang sirain ang lahat. Mario, tutulungan mo ba akong itama ito? Ngumiti si Mario at sumagot. Kahit saan, Isa, hindi kita iiwan. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama. Si Mario, gamit ang kanyang kasipagan at husay sa pakikipagkapwa, ay lumapit sa mga empleyado at tinanong ang kanilang mga hinaing. Nakita niya kung paano pinapabayaan ang mga maliliit na tauhan. Samantala,
Si Isabela naman ay ginamit ang kanyang koneksyon para hanapin ang mga tunay na partner na makakatulong sa kumpanya. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga empleyado. Nakita nila ang pagbabago. Hindi na lamang si Isabela ang boss na malayo sa kanila, kundi isang babaeng handang makinig. At si Mario, na dating janitor, ngayon ay kasama nila sa pagpapayo at pagbibigay ng inspirasyon. Ngunit hindi pa rin tumigil si Adrian. Nag-organisa siya ng kampanya sa media upang sirain palalo ang imahe ni Isabela. Lumabas ang mga artikulo na nagsasabing hindi siya karapat-dapat dahil pinili niya ang isang janitor bilang asawa. Ngunit sa halip na masiraan, mas lalong lumakas ang suporta ng mga ordinaryong tao. Isang araw, nagpunta si Mario sa harap ng mga empleyado at nagsalita. Alam ko, marami sa inyo ang nagdududa kung kaya naming ayusin ito. Pero tandaan ninyo, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, kundi kung paano ka lumalaban. Kung kaya naming magsimula sa wala, kaya rin nating itayo muli ang kumpanyang ito. Nagpalakpakan ng lahat. At mula noon, mas naging buo ang kanilang samahan. Sa loob ng ulang buwan, unti-unting bumangon muli ang negosyo. Nahanap nila ang mga bagong partner na may integridad at pinutol ang lahat ng koneksyon kay Adrian. Isang gabi, habang nakaupo sa kanilang bahay, nagsalita si Isabela kay Mario. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako. Pero ipinakita mo sa akin na kahit sa negosyo, mahalaga ang puso at malasakit. Hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Numiti si Mario at tumugon. At ipinakita mo rin sa akin, Tisa, na ang isang milyonyarya ay maaaring maging tunay na lider kung marunong siyang magmahal sa mga tao. Mula sa gabing iyon, hindi lamang relasyon nila ang mas tumibay. Ang negosyo ring muntik ng bumagsak ay muling nakatayo, mas matatag at mas totoo kaysa dati. At si Mario, na dating janitor lamang, ay naging katuwang sa pagbangon ng isang imperyo. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang puso at paninindigan.